Nasasaksihan ni Vladimir Putin, presidente ng Russia, ang kanyang pinakamalalang bangungot na nagkatotoo. Habang nagiging kapahamakan ng digmaan niya sa Ukraine na may malalaking pagkawala ng tropa at kagamitan, nagsisimula ring masira ang reputasyon niyang maingat na binuo. Hindi na kinatatakutan at nirerespeto ang dating opisyal ng KGB at tumitindi ang paranoia ni Putin dahil pati matapat niyang kaalyado ay tumatalikod na sa kanya. Ngayon, kahit ang mga mamamahayag sa Russia ay nagulat na ang presidente ay lalo nang natatakot na mapatalsik sa kapangyarihan o mapaslang at maaring gumamit ng mas matindi at mapanirang mga hakbang para mapanatili ang kanyang kapangyarihan na nagbabalik sa Russia sa madilim na panahon. Para maintindihan ang maaring plano ni Putin, kailangan nating balikan ang nakaraan. Balik tayo sa ika-16 na siglo at sa panahon ni Tsar Ivan ang ika-4, mas kilala bilang Ivan ang Malupit, na namuno sa Russia mula 1547 hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1584. Si Ivan ay isang labis na paranoid at hindi mahulaan na pinuno. Matatag ang simula ng kanyang pamumuno. Ngunit matapos ang 10 taon, dalawang pangyayari ang nagbago ng kanyang pananaw at paraan magpakailanman. Ang una sa mga pangyayaring iyon ay nangyari noong 1500 at 60 nang pumanaw ang pinakamamahal na asawa ni Ivan na si Anastasia. Kahit walang ebidensya noon, matindi ang hinala ni Ivan na nilason si Anastasia ng kanyang mga kaaway. Pagkaraan ng ilang taon, natuklasan ng mga siyentipiko na mataas ang mercury sa mga buto ng sarina na nagpapahiwatig na baka may batayan ang paranoia ni Ivan. Pagkalipas na ilang taon, noong 1564, nagtaksil kay Ivan ang matalik niyang kaibigan na si Prinsipe Kurbisky. Noong 1558 sinimulan ni Ivan ang hindi pinag-isipang pananakop sa Baltic na Livonia na tinulungan ni Kurbisky sa simula. Matapos magkaalitan kay Tsar at matakot sa panunupil, lumipat siya sa panig ng Lithuania at pinamunuan ang hukbong Polish-Lithuanian laban sa Russia na nagdulot ng matinding pagkatalo kay Ivan sa digmaan. Malaki ang naging epekto ng mga pangyayaring ito sa isipan ni Ivan. Umalis siya sa Moscow patungong Alexandrov sa Hilaga at sumulat ng liham tungkol sa kanyang pagbibitiw sa trono. Gayunpaman, hindi naging epektibo ang mga Maharlika at Paris sa pamumuno, kaya nakiusap sila sa kanya na muling pag-isipan ang kanyang desisyon. Pumayag siya pero may kondisyon. Dapat siyang bigyan ng ganap na kapangyarihan, kasamang pag-aagaw sa lupain ng sinumang nagtaksil sa kanya at pagpapataw ng kamatayan sa mga pinaghihinalaan niyang nagtaksil. Dahil desperado, tinanggap ng korte ang mga kondisyon ni Ivan. Dito nagsimula ang Oprichnina, isang madilim at karumal-dumal na panahon sa kasaysayan ng Russia kung saan lubusang kumawala ang likas na takot at paranoia ni Ivan. Kasama rito ang paghahati ng Russia sa dalawang administratibong lugar, kung saan ang isa, ang Oprichnina, ay pinamunuan ng buo ni Ivan ayon sa kanyang kagustuhan, habang ang isa naman ay napunta sa kontrol ng mga Maharlika. Para pagtibayin ang kanyang kontrol sa Oprichnina, iniutos ni Ivan ang pagbuo ng unang lihim na pulisya sa Russia, ang Oprichniki, isang pribadong hukbo ng 6,000 na nagsilbing personal niyang tagapagbantay at tagapagpatupad. Dahil sa suot nilang itim at kakayahang pahirapan o patayin ang kahit sinong tumingin ng masama kay Ivan, mabilis na nakilala ang mga lihim na pulis sa kanilang nakakatakot na reputasyon. Tumatakas sa mga tao mula sa kanilang bahay kapag narinig nilang nariyan ng Oprichniki. Simple lang ang dahilan nito. Sobrang brutal na mga Oprichniki. Paborito nilang paraan ng pagbitay ay ang pagpapakulo ng buhay na tao, pagtusok sa matulis na kahoy, at pagpunit ng katawan gamit ang mga kabayo. Kilalang mga opisyal sa pag-iikot na may pugot na ulo ng aso sa kanilang kabayo. Simbolo ng kanilang tungkulin na hanapin at puksain ang pagtataksil kahit saan. Kalaunan, ginusto ni Ivan palawakin ang kapangyarihan niya, lampas sa hangganan ng Oprichnina at pumasok sa pangalawang pinakamalaking lungsod, ang Novgorod. Naniniwala siyang may balak laban sa kanya ang mga pinuno at makapangyarihang mamamayan ng lungsod. Kaya iniutos niya ang madugong pagkubkob sa Novgorod noong 1570. Ang mga miyembro ng klero ay pinagtipon-tipon at binugbog hanggang sa mamatay, habang ang mga gusaling panrelihiyon tulad ng mga simbahan at monasteryo ay nilimas at winasak. Ang mga mangangalakal, Maharlika at iba pang mga opisyal ay pinahirapan at pinatay sa malulupit na paraan, at maging ang kanilang mga asawa at anak ay hindi pinalampas. Marami sa kanilang pinagtipon-tipon at itinapon sa kalapit na ilog. Ang lahat ng kalupitan at pagdanak ng dugo na ito
ay nag-ugat sa takot at kawalang katiyakan ng isang tao lamang. Sa paglipas ng panahon hanggang sa kasalukuyan, malinaw pa ring marinig at makita ang mga bakas ng nakaraan. Si Putin ay hindi opisyal na tsar o emperador, pero madalas siyang kumilos na parang ganon. Paulit-ulit niyang sinuway at binago ang mga batas at konstitusyon ng Russia para manatili sa kapangyarihan bawat taon. Ipinakita rin niya ang kalupitan ni Ivan the Terrible sa pag-uutos ng pananakop sa kalapit bansa. At ngayon ay nagpapakita na ng mga New-Rusi na nagbigay kay Ivan ng malupit na bansag noon. May tatlong pangunahing dahilan sa likod nito. Una at pinakahalata, napakasama ng takbo ng digmaan para sa Russia. Ayon sa pinakabagong pagtataya, mahigit 1 milyong kaswalti na ang dinanas ng Russia sa Ukraine, kabilang ang daan-daang libong namatay. Nawalan din ang bansa ng napakaraming kagamitan, mula sa mga tangke at infantry fighting vehicles hanggang sa mamahaling air defense systems at makabagong mga radar. Buwan-buwan, dumarami ang ulat ng malalaking pagkalugi ng puwersa ng Kremlin na may 10,000 bagong kaswalti. Hindi ito mahalaga kung nakakamit ng bansa ang mahahalagang tagumpay. Nasasakop ang mga bayan at lungsod, winawasak ang depensa ng Ukraine, at patuloy ang pagsulong sa tiyak na tagumpay. Ngunit hindi naman ito nangyayari. Bumagal ang pag-usad ng Russia sa maraming bahagi ng harapan, kung saan libu-libong sundalo ang namatay, kapalit ng kaunting lupain. Sa ilang rehiyon, nagawa pa nga ng mga puwersa ng Ukraine na unti-unting baguhin ang takbo ng laban, nababawi ang mga nawalang teritoryo at napapaurong ang mga Ruso. Dahil dito, nagsimula ng lumampas ang antas ng mga kaswalti sa panig ng Russia kumpara sa antas ng kanilang pagre-recruit, at unti-unti nang nahihirapan ng bansa na makakuha ng sapat na bagong sundalo para mapunan ang kanilang hanay. Sa madaling salita, hindi na lumalawak ang hukbo ng Russia, kundi palit na ito. At ito ay isang malaking kabiguan para sa taong namumuno rito, si Putin mismo. Ang isa pang malaking issue ay ekonomiya. Inakalang matatapos agad ang digmaan ng Russia at Ukraine sa ilang linggo. Inasahang dudurugin ng puwersa ng Moscow ang mga depensang linya ng Ukraine at itataas agad ang bandila ng Russia sa Kiev. Tiyak na magastos ang operasyon, pero pwede rin itong magdala ng mas malaking kita sa hinaharap, habang sinasamantala ng Russia ang mga bagong nasakop na teritoryo. Hindi yon nangyari. Sa halip, ilang taon nang nagpapatuloy ang digmaan at napilitan ng Kremlin na gumastos ng bilyon-bilyong dolyar para mapanatili ito. Nawalan ito ng malaking kita dahil sa sanctions at lumalala ang krisis sa paggawa, lalo na matapos umalis ang halos 1 milyong matatalinong at bihasang Ruso para magsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Patuloy lumalaki ang pasaning pinansyal ng bansa habang tumatagal ang digmaan. Dahil hindi lang kailangang gumastos na mas malaki ng Russia sa paggawa ng drone at sa napakataas na gastos sa pagre-recruit, kundi pati direktang apektado ang ekonomiya dahil sa drone attacks ng Ukraine sa mahahalagang infrastruktura tulad ng oil refinery, pipeline, pantalan at storage facilities. Lalong dumalas at lumakas ang epekto ng mga pag-atake habang lumalakas ang sariling industriyang pandepensa ng Ukraine na nagdulot ng mas malaking pagkalugi sa kalaban. Ito ay direktang nakaapekto sa mga mamamayang Ruso, kung saan ang pangkalahatang populasyon ay nakaranas ng matinding pagbagsak ng kalidad ng buhay at napipili kang gumastos ng mas malaking bahagi ng kanilang maliit na kita para sa gasolina ng kanilang mga sasakyan at mga pagkain para sa kanilang pamilya. Panghuli, ang ikatlong malaking dahilan kung bakit natataranta si Putin ay winasak ng digmaang ito ang alamat ng kakayahan at pagiging higit ng mga Ruso na siya mismo ang bumuo. Matagal nang pinalalakas ni Putin at ng kanyang mga kaalyado ang imahe ng Russia bilang isa sa pinakamalalakas na bansa. May ikalawang pinakamakapangyarihang militar pagkatapos ng US at napakalakas na impluwensya. Maging ang malalakas na bansa ay natatakot sa banta ng Rusya, kaya kadalasang sinusunod nila ang gusto ng Kremlin. Maraming bansa ang umasa sa Russia para sa depensa, kaya nagkaroon sila ng ugnayan kay Putin at nag-invest sa mga tangke, sasakyan, eroplano at mga sistemang pandepensa ng Russia o Soviet. Dahil dito, inakala ng maraming analyst sa simula ng digmaan na tiyak ang tagumpay ng Russia at madali nitong masasakop ang Ukraine gamit ang makinarya ng Kremlin. Sa halip, ang makinarya ay naging parang sirang lumang traktora na 50 taon na at hirap na gumana. Ang pinakamahuhusay na tangke ng Russia ay naging mga sirang labi na lang. Hindi nakuha ng kanilang Air Force ang dominasyon kahit may malaking kalamangan sa simula ng digmaan, at ang tinatawag nilang pinakamahusay na hukbo
ay paulit-ulit na nabigong makamit ang halos alinman sa mga ipinahayag nilang layunin. Bilang resulta, nawala na ang takot ng mga tao sa Kremlin at hindi na tinitingnan ng mga tao ang Moscow o si Putin gaya ng dati. Ngayon, bago natin talakayin kung anong ibig sabihin nito, kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong mas marami pa, siguraduhin nakasubscribe ka sa The Military Show. Ganito namin ipinapaliwanag linggo-linggo. Sa simula ng digmaan sa Ukraine, karamihan sa opisyal ng Russia ay sumunod lang sa utos at hindi lantaran binatikos ang mga desisyon ng Kremlin o mga pagkukulang ni Putin. Habang tumatagal, malaki ang pagbabago dahil dumarami na ang matataas na opisyal ng militar at elite sa Moscow. Nalantad ng nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya. Ang pinakadramatikong halimbawa nito ay ang pag-aaklas ng Wagner Group, kung saan ang isa sa pinakamalapit na pinagkakatiwalaan ni Putin, si Yevgeny Prigozhin, ay tumalikod sa kanya at pinangunahan pa ang isang panandaliang madsa papuntang Moscow. Sa huli, nagbayad si Prigozhin ng kanyang buhay para dito. Nang mamatay siya sa isang kahina-hinalang aksidente ng eroplano, makalipas lamang ang ilang sandali. Walang sino man ang gustong maging susunod na Prigozhin at wala nang ibang malaking pagtatangkang patalsikin si Putin sa kanyang posisyon. Kasabay nito, nabawasan ang kapangyarihan ng presidente. Tinawag siyang duwag ng mga dating taga-suportang Russian nationalist at hinikayat na bumaba sa pwesto. Bumagsak na sa pinakamababa ang approval rating niya sa mga Ruso at kumakalat ang tsismis na pati mayayamang oligarko at kaalyado niyang tahimik na sumusuporta ay malapit ng sumuko. Alam ito ni Putin at tulad ni Ivan the Terrible, nagiging biktima na rin siya ng sarili niyang paranoia. Nakita natin ang mga unang palatandaan nito noong huling 2024 at 2025 na magsagawa ang Pangulo ng Stalin-style purge at tinanggal ang maraming Russian generals, opisyal, ministro at elite. Marami ang inakusahan ng korupsyon at inaresto, habang ang iba ay pinilit magretiro o biglang nawala sa publiko sa kakaibang pangyayari. Ilan? Gaya ni dating ministro ng Transportasyon Roman Starovoyt ay natagpuang patay. Ipinakita ng buong pangyayaring ito ang pambihirang sulyap sa balisang kalagayan ng isip ng Pangulo, habang sistematikong inalis niya ang mga may karanasan at dating pinagkakatiwala ang tao mula sa mga makapangyarihang posisyon, at madalas ay pinapalitan sila ng mga taong mas kilala sa pagiging tapat kaysa sa pagiging mahusay. At tila hindi naman talaga nito nabawasan ang pagkataranta ni Putin dahil ayon sa isang ulat noong Mayo, 226 aktibong natatakot ang Pangulo na maaari siyang patayin o mapatalsik sa kapangyarihan anumang oras. Isang hindi pinangalan ng bansang kasapi ng Unyong Europeo ang nag-ipon ng ulat na inilatala sa independenteng plataporma ng Russian investigative journalists na Important Stories noong Mayo 4. Ayon dito, mula Marso 2026, tumaas ang pag-aalala ng Kremlin at lalo pang nag-alala si Putin na may mga nagbabalak laban sa kanya. Mas partikular, nababahala ang Pangulo na maaring gamitin ang mga drone para patayin siya sa utos ng mga kasapi ng eliting politikan ng Moscow. Dahil dito, inatasan ang Federal Protective Service o FSO na responsabale sa proteksyon ng Pangulo at opisyal ng Estado. Nadagdagan pa ang seguridad ni Putin. Lahat ng bisita sa administrasyon ng Pangulo ay kailangang dumaan sa 2 antas ng beripikasyon, kabilang ang kumpletong inspeksyon ng mga tauhan ng FSO. Ayon sa ulat, mas kaunti na rin ang mga lugar na binibisita ni Putin at hindi na rin siya o ang kanyang pinakamalalapit na miyembro ng pamilya ang nananatili sa kanilang mga karaniwang tirahan sa rehiyon ng Moscow o sa Balday. Ayon sa ulat, mas madalas na nagtatago si Putin sa mga pinatibay na bunker at ginagamit ng Russian media ang mga naunang inirecord na video para palabasing mas madalas siyang lumalabas. Dagdag pa, paminsan-minsang pinapatay ang komunikasyon sa ilang bahagi ng Moscow at hindi balak ni Putin bumisita sa anumang infrastrukturang militar sa 2026 kahit pumunta siya sa ilan noong 2025. Kinokontrol at kinukoordina ng FSO ang lahat ng impormasyon at media publikasyon ukol sa presidente. Kaya sila ang nagtatakda kung ano lang ang pwedeng sabihin tungkol sa kanya. Bukod pa rito, ang mga opisyal ng gobyerno at empleyado na nagtatrabaho malapit kay Putin ay hindi pinapayayang gumamit ng sarili nilang mga cellphone o mag-access ng internet kapag nasa harapan nila siya. Bawal din silang gumamit ng public transport, kaya FSO lang ang transportasyon nilang magagamit. Ang iba, gaya ng mga personal na chef, photographer at gwardiya ni Putin, ay nilagyan ng surveillance system sa bahay upang mabantayan ng FSO agents
at matiyak na hindi sila nagbabalak laban sa presidente. Bagamat maraming siglo na mula kay Ivan ang malupit, makikita pa rin ngayon kay Putin ang ilang katulad na katangian ng pamumuno. Maaring hindi sila kasing hayag na brutal o uhaw sa dugo, pero ang FSO ay kumikilos na parang makabagong oprichniki. Pinoprotektahan si Putin sa lahat ng paraan habang hinahanap ang mga posibleng palatandaan ng pagtataksil o sabwatan laban sa kanya. Mukhang nahanap na nila ang una nilang malaking salarin, si dating Ministro ng Depensa, Sergei Shoigu. Ayon sa ulat, si Shoigu, kasalukuyang kalihim ng Konseho ng Seguridad ng Russian Federation, ay nananatiling may malaking impluwensya sa militar at inuugnay sa posibleng kudeta. Maaring ito ang dahilan kaya inaresto noong Marso ang dating unang deputy ni Shoigu, si Ruslan Salykov, na hindi direktang nagpapahina sa posisyon ni Shoigu. Naniniwala ang ilang eksperto na siya nang susunod na kakasuhan at aalisin. Iniutos din ni Putin sa FSO na higpitan ang seguridad ng 10 pinakamataas at tapat niyang general sa Russia. Kasama na ang unang Deputy Chief ng General Staff, Colonel General Nikolai Bogdanovsky, at Deputy Chief ng General Staff, Colonel General Sergei Istakov. Sa madaling salita, bagamat tila maliit lang ang bilog ng tiwala ng Pangulo, mukhang lalo siyang nagiging maingat sa sinumang wala sa bilog na iyon at wala siyang pag-aalinlangan na usigin at parusahan ang sinumang magpakita ng kahit kaunting senyales ng pagsuway. Kung ipagpatuloy niya ito, ilang analyst ang nagsasabing posibleng magdulot si Putin ng ika-21 siglong oprichny na maaring magtapos sa kanyang pamumuno at posibleng pati sa kanyang buhay. Isa sa mga eksperto ay si Roman Anin, investigative journalist at tagapagtatag ng important stories. Sabi niya, pumapasok na sa bagong yugtoang digmaan, hindi sa frontline, kundi sa pagitan ng mga paksyon sa aparatong panseguridad ng Russia para sa trono ng humihinang diktador. Ayon kay Anin, may dalawang posibleng senaryo na pwedeng magkasabay na mangyari sa hinaharap. Ang una ay patuloy na magbibigay si Putin na mas maraming kapangyarihan sa kanyang mga tagapagpatupad mula sa FSO, pati na rin sa National Guard na maaring maging katumbas ng Russian ng Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, na may tungkuling isagawa ang tinatawag ni Anin na walang kapantay na panunupil sa lipunang Ruso upang supuin ang anumang posibleng sabwatan, pakana o pag-aaklas. Ang ikalawang senaryo ayon kay Anin ay isang bagong panahon ng kaguluhan na tumutukoy sa krisis sa politika at lipunan sa Russia mula huling ika-17 na siglo hanggang simula ng ika-17 siglo. Ang panahong ito ay puno ng anarkiya, digmaang sibil, pananakop ng dayuhan, taggutom, at ayon sa mga historiador, resulta ng mga patakaran ni Ivan ang malupit o ng oprichny. Natatakot sila na baka maulit ang kasaysayan habang si Putin ay lalong nagiging desperado at paranoid. Gagawin ang lahat para manatiling may kontrol sa bansa. Nandoon na ang mga palatandaan. Bukod sa paglilinis ng mga opisyal at pagpapatibay ng kanyang tapat na tauhan, pinalawak din ni Putin ang kapangyarihan ng Federal Security Service, FSB, ang makabagong katumbas ng KGB noong panahon ng Soviet. Samantala, kahit walang naitalang pagbitay sa kalsada, nagsimula ng manghuli at magtorture ng inosenteng sibilyan ang mga tauhan ni Putin. Noong Pebrero 2026, may mga ulat tungkol kay Svetlana Savelyeva, isang tagasalin na umibig sa sundalong Ukrainian at sinubukang makipagkita sa kanya. Nahuli siya at marahas na binugbog upang mapilit siyang umamin sa krimeng hindi niya ginawa na pinaratang ang sumubok, sumali sa sandatahang lakas ng Ukraine para maakusahan ng pagtataksil. Isa siya sa dumaraming babaeng bilanggong politikal na hinatulan sa gawa-gawang kasong terorismo, pagtataksil at ekstremismo. Ayon kay Rusong, siyentistang pampolitika na si Vladimir Pastukhov, ang panunupil at kontrol ng rehimen ni Putin ay halos kasing tindi na ng naranasan sa ilalim ni Soviet leader Joseph Stalin noong Great Terror. Samantala, mas tumitingin si Arnon sa kasaysayan. Sinasabing kapag nagsimula ng bumaling ang mga tauhan ni Putin laban, hindi lang mga miyembro ng publiko, kundi pati na rin ang mga nasa pinakamataas na posisyon ng kapangyarihan, ang panganib ng isang kudeta at panibagong panahon ng kaguluhan ay magiging mas totoo. Gusto ni Putin maalala bilang makabagong Peter the Great ng Russia, pero malamang maging bagong Ivan the Terrible siya. Alamin pang tungkol sa pagbagsak ng presidente sa video na ito, kung saan tinalakay kung paanong patungo ang Russia sa isang nakahihiyang taktikal na pagkatalo. Panurin ang video na ito para sa isa pang pagbalik tanaw
kung paano maaring maranasan ng Russia ang ikatlong pagbagsak nito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas maraming balita at pagsusuri sa digmaan ng Russia at Ukraine.